Pag marunong ka mag-DCA or yung dollar cost averaging, yun yung bumibili ka regularly. If you know how to do that, you can survive. That's basic, yung DCA na strategy. Yun po yung pinakamadali. Yun ang pinakamadaling strategy dito, dollar cost averaging. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yon, medyo mamumroblema ka talaga dito sa mundo ng crypto. Kung hindi ka marunong mag-DCA. DCA po is anti-FOMO and anti-shakeout. Why? For example, the price is just hovering at 60 to 70K in Bitcoin, right? And you're buying regularly. Let's say, gusto mo lang bumili kapag ka merong long red candle every month and you're planning to buy for the next 12 months. So, nung nakita mo, okay, na merong long red candle, simulan natin dito, nakita mo to, pinamp, okay, tapos may long red candle, kasunod, sige, bumili ka, isa. Pagbili mo, umakyat, uy, okay, panalo, yes! Kaso, isa lang ang nabili ko out of 12, kasi 12 months yan. 12 months mo pinlano mag-DCA, okay? And then, nakakita ka na naman ng long red candle the following month. For example, ito, following month, long red candle. Uy, bili na naman ako. Mas mura kaysa dun sa unang pagkakabili ko. Alright, ayos. Umakyat na naman. Ayos, kita na. Kaso nga lang, hindi ka pa naman magbebenta dahil nga nagdi-DCA ka Another long red candle, the following month, bili ka. So, pag umaakyat, natutuwa ka kasi nakikita mo, kumikita yung portfolio mo Umaakyat. Pag bumababa, na-excite ka kasi makakabili ka pa. Yan ang epekto ng DCA or dollar cost averaging. Follow for more Tito Moves!